Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Praise God. May dayaw ti Apo kakabsat. Magandang gabi sa ating lahat. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Tayo biniyayaan ng Panginoon ng pagkakataon. On my side, makapagturo. Amen. At ang ilan ay makarinig. Muli, magandang gabi sa ating lahat. Sa hindi pagtatagal, mga kapatid, ay dumalangin tayo panandalian. May tayo ng gabay ng Panginoon sa gabing ito. Sapagkat sa ating sarili ay wala tayong magagawa, mga kapatid. Kaya samahan niyo ako na dumulog, mga kapatid, sa Panginoon habang hinihintay natin ang mga kapatid natin na iba. Amen sa oras na ito. So let us pray, mga kapatid. Praise the name of the Lord. Purihin ka, dakilang Diyos, Ama naming banal. Maraming salamat sa kabutihan mo sa aming buhay, sa iyong biyaya at habag, sa iyong kagandahang loob, Panginoon, sa iyong kaawaan, lalo tigit sa pag-ibig, Panginoon, na sa iyo lamang namin nasumpuan. Purihin ka, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. At sa gabing ito, O Diyos, ay kinikilala namin ito lahat, Panginoon, na ikaw po lamang ang makakagawa ng mga bagay-bagay. O Diyos, tanggapin mo nawa ang aming paglilingkod, pag-aaral sa gabing ito. Samahan mo kami, kahabagan mo kami, Panginoong Diyos, at basbasan ang bawat isa. Dalangin ko yung banal na dugo ang isang lumukob sa bawat isa po sa amin. Dalangin din namin ang Espiritu ng kaliwanagan, karunungan, kaalaman at kaunawaan ang siyang manahan sa bawat isa. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Ikaw na nakakakita ng lahat. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng pangangailangan namin. Mangusap ka po ng malaya sa buhay namin, Panginoong Diyos, upang maging matagumpay at makabuluhan pong aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang bawat pakinig ng iyong mga anak at sa kanilang lugar, bigyan mo sila ng kapayapaan. Kagalakan sa pag-aaral ng salita mo at maging ng iyong presensya, Panginoong Diyos. Patuloy naming inaasa sa aming kalagitnaan. Purihin ka, Panginoon. May taas ka, Panginoon, sa aming pag-aaral. Lord God, inaangkin namin ang tagumpay na nagmumula po sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Ito pong aming dalangin. Sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoon Jesucristo. Amen. Now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. So purihin ang Panginoong Diyos. Amen. Pagbati sa ating lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kapatid sa Santa Cruz, kapatid sa Brunei, kasama natin at sa lahat ng kasama natin online. Pagpalain na tayo ng Diyos, mga kapatid. Okay, so ngayon po ang ating Tuesday Mana. At meron tayong patuloy na pag-aaral at panibagong talakayin, mga kapatid. Amen. Sa araw na ito, ngayon ay marami po ang nakakaalala ng puso, ano? Okay, so
Puri ng Panginoong Diyos. Ngayong February 14, mga kapatid. Amen. Makikipag-date tayo sa Panginoon. Praise the name of the Lord. Okay, so ngayon, February 14, 2023, ang ating panibagong talakayin ay tutuloy-tuloy na natin siguro marahil dahil hindi po ito makukuha sa 2 turo o 3 turo mga kapatid. So, I think mga 4 to 5 or maybe 6. Kaya, ibig sabihin may kadugtong pa itong ating pag-uusapan. So, sa hindi pagtatagal, ang pag-uusapan natin sa gabing ito mga kapatid habang hinahanda natin ating mga sarili ay topiko na nagsasabing, know the enemy. Okay? His intention and schemes. So, pag-uusapan natin ang kaaway, mga kapatid. Dahil pag hindi natin alam ang kaaway, madadaya po tayo. At kailangan alam din natin, hindi lang na mayroong kaaway, kung hindi ang kanyang intensyon, dahil mamaya makikita natin kung nasa naroon ang intensyon niya at ang kanyang scheme. Pag sinabing scheme ay mga plano. Yan. Ay ibig sabihin, presente siya doon, mga kapatid. Kaya napakahalaga po na alam natin. Dahil mamaya may babasahin tayo mga bersikulo na parang wala siya doon. But since nandoon yung kanyang intention at saka schemes, ay ni-reveal ng Panginoon. Wala tayong alam, walang alam mga alagad. Actually, wala talaga tayong alam pag hindi i-reveal ng Panginoon ang presence ng kaaway. Kaya napakahalaga ng gifts of the Holy Spirit, mga kapatid. Okay, kaya pag wala tayong sensitivity. Okay, lalo na yung gift of discerning of the Spirit. Napakahalaga po nun, mga kapatid. Hindi natin alam na presente yung kaaway. Okay, pero ngayong gabi, mapapag-usapan natin, mga kapatid, na mamaya madadaanan nga natin. Kung gaano kahalaga na alam natin yung kanyang intentions and schemes. Okay, dahil hindi kailangan maramdaman mo yung presensya ng kaaway para sabihin mong nandyan siya. Okay, hindi mo kailangan maamoy siya, mga kapatid, no? Mabaho ang kaaway. Pero pag na-sense mo na, kaya nga kami pag tinitignan namin, mga kapatid, obserbahan namin ang inyong mga pananalita, mga kapatid, at nakasense kami ng ganito. Though hindi naman kayo ang demonyo, pero ibig sabihin, nandoon siya dahil kung nasaan naroon ng kanyang intentions at schemes, mamaya mababasa natin, mga kapatid, na naroon siya. Okay, so again, we will talk about know the enemy, mga kapatid, his intentions and schemes. Okay? Praise the name of the Lord. The Bible teaches us about God. Okay? Ang sentro talaga ng Biblia ay tumutukoy sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, salamat sa Diyos, meron pong Biblia. O hindi natin nahulaan na may Diyos. At hindi na natin kailangang hulaan pa na mayroong Diyos, mga kapatid. Dahil sa Biblia ay hayagan na nakasulat doon at nagpapakita na tugma yung nandoon sa Biblia sa nangyayari po sa ating kalapaligiran. Okay? So, ulitin ko, the Bible teaches about God, His greatness, ang kadakilaan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Kaya nga pag-aware tayo sa mga pagkilos ng Diyos sa Biblia at maranasan natin ngayon, mapapag-alaman natin, sasabihin natin, oh, si Lord to nabasa ko. Nandoon sa Bible. Okay? Kaya napakahalaga po ang pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Okay? So, sa Biblia din, bukod sa makikita natin dyan ang Diyos,
Karamihan patungkol sa Diyos. Okay? Sa kadakilaan ng Diyos. Makikita din natin dyan, mga kapatid, ito. Ang karamihan dito sa Biblia ay ang kalooban or God's will ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Ang will ng Panginoon. At pag sinabing God's will, nakapaloob doon, mga kapatid, ang plano ng Diyos. Okay, nandoon ang plano ng Diyos. Na ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ay ang magbibenepisyo, mga kapatid, ay walang iba kung hindi yung kanyang mga nilikha. Kaya nga, dapat nating makita ang kalooban ng Diyos at manahan tayo sa kalooban ng Diyos dahil sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos, ay tayo po ang magbibenepisyo. Na kung saan, mga kapatid, magbenepisyo tayo pero it is for God's pleasure. Okay? Hindi lang po tayo ang magbenepisyo kung hindi, ang Panginoon din ay mapapaluguran. Kaya nga napakahalaga ng plano ng Diyos. Yan ang mga makikita natin sa Biblia. Okay? Nga lang, mga kapatid, meron ding mga parte sa Biblia na nakakalungkot na napapag-usapan, katulad ng katotohanan ng Hades, mga kapatid. Isang araw ay mapapag-aralan din natin yan. Meron din dito, mga kapatid, sa Bible, it also, mga kapatid, mentions about the opposition to God and to His plans or His will. Sa Biblia din po ay makikita din natin dyan, hindi lang ang Diyos, ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos, ang plano ng Diyos, mga kapatid, para sa kanyang kaluguran at para sa kanyang mga nilikha. Makikita natin ang mga hakbang laban sa Diyos. Okay, na gustong sirain naman ang magagandang plano ng Panginoon. Kaya hindi man natin matalakay lahat, at least mabigyan man lamang tayo ng idea sa mga pag-aaral natin, mga kapatid. Dahil ang goal natin sa pagtuturo, lalo na po ako, ay hindi para lang magturo at kayo'y makinig, mga kapatid. Somehow, I pray to God, mga kapatid, na meron po tayong mapupulot. Okay? Ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Okay? Hallelujah. Dahil, mga kapatid, napakahalagang pag-usapan ito. Yung intensyon ng kaaway, okay, at kanyang mga plano. Sapagkat, mga kapatid, wala sanang problema. Yan. Walang problema kung may kaaway. Walang problema. Okay, pag sinabi ng Bible na ang demonyo ay napakarami, walang problema sana kung ang kaaway, si Satanas, ay walang plano. Okay lang sana, mga kapatid, no? Okay lang, walang kaaway. Basta yung kaaway mo, walang plano sa yung masama, di ba? Kakaibiganin natin ang kaaway pag ganun, mga kapatid. Pero ang problema, mga kapatid, okay? As it mentions that we have an enemy, mga kapatid, hindi lang siya nag-i-exist as an enemy, but ito yung problema, mga kapatid, but the truth is, we have an enemy that has many damaging intentions. So pag may demonyo, sinabi ng Bible may Satanas, okay lang sana kapag wala siyang plano, okay lang yun. Ay kahit agkaralabas ni demonyo, awan duray kaabay tayo pa'y, awan problema. Ngamti, kinapudno, ang katotohanan, mga kapatid, ang problema natin sa kaaway, meron siyang intensyon, at itong intensyon niya ito,
ay para guluhin yung magandang plano ng Diyos na pinag-uusapan natin kanina, na ang magandang plano ng Diyos ay mag-benefit ang kanyang creation at ang Panginoon ay tumanggap ng pleasure, mga kapatid. Okay, so okay lang sana, no? Pag mababasa natin sa Bible na merong opposition ng Diyos na walang plano, mga kapatid. Okay lang sana pag mababasa natin sa Bible na may kaaway tayo na walang ginagawang masama. Ay, ang ganda naman nakaaway pag ganun, mga kapatid. Pero ang totoo, mga kapatid, ang totoo, may kaaway, may opposition ang Diyos, mga kapatid, na ang nakakalungkot, napakarami niyang intensyon laban sa Diyos at sa mga nilikha ng Panginoon, mga kapatid. Noong unang nag-oppose ang kaaway sa langit, mga kapatid, pansinin niyo ito. Noong nakita ng Panginoon yung puso niya, na siya'y ibagsak, mga kapatid, dahil sa puso pa lang niya, gusto na niyang maging katulad ng Panginoon, na siya'y sasambahin, marahil, mga kapatid, na sinabi niya, ayon sa kasulatan, sabi niya, gusto niya, I would be like the Most High. Grabe, mga kapatid, no? Nandoon ka na nga sa langit eh. Kasama mo na nga yung mga laksa-laksang anghel. Walang kasalanan doon, mga kapatid. Walang kasalanan sa langit. Okay, tandaan niyo yan, ha? Pero look at his intention. Tignan niyo yung intention ng kaaway. Na maging kapantay na niya ang ating Panginoon. Again, there is no presence of sin in heaven. Not one, mga kapatid. But the intention is evil, mga kapatid. Kaya, hindi na pinatagal ng Panginoon, binagsak na. Nung binagsak siya, ito nakakalungkot, mayroon pa siyang nadala, mga kapatid. Kaya, napakatindi ng kapangyarihan din itong kaaway dahil ultimo kapwa niyang mga anghel ay kaya niya pong ikayatin. So my point is this, yung ginawa niyang rebellion sa langit, wala naman sa atin yun eh. Mga kapatid, wala sa atin yun. Okay? Dahil wala pang tao noon. Okay? Intindihan ba natin yun? Wala sa atin yun. Kahit labanan niya ng labanan yung Diyos, dahil alam naman natin hindi niya kaya yung Diyos, wala namang epekto sa atin yun eh. Kasi si Lord naman yung kinakalaban niya, di ba? Walang epekto sa atin yon dahil kampante lang tayo. Unang-una, hindi niya kayang Panginoon. At kung guluhin niya yung Diyos, mga kapatid, hindi natin nararamdaman yun that time dahil wala pa pong tao noon. Walang dating sa atin noon. Pero nga lang tignan ninyo, ito na mga kapatid, noong ang Panginoon ay naglikha na, ayan na, dito natin makikita kung gaano niya gusto talagang sirain ang magandang plano ng Panginoon, mga kapatid. Nung sa langit, nag-upo siya sa Diyos, walang dating sa atin yun, mga kapatid, ano? But the problem, mga kapatid, ay noong nagkaroon po ng nagpaglilikha ang Panginoon. Okay? Kaya nga, dito natin mapapansin, mga kapatid, sa pasimula pa lang, okay, in the book of Genesis, kung paano ang atake ng kaaway sa Diyos. Okay? Pero first and foremost, makinig po tayo, mga kapatid, hindi kayang saktan ng demonyo ang Diyos ng diretsyo. Hindi. Hindi niya kayang saktan, hindi niya maitak, hindi niya makurot, hindi niya masakal, mga kapatid. Okay? Hindi niya kayang saktan ng Panginoon. Kaya ang ginagawa ng kaaway, para masaktan niya ang Diyos, ay guguluhin niya yung mga iniibig at magagandang likha ng Panginoon. Kaya nga, ang inaatake ng kaaway ngayon ay hindi ang Diyos. Tandaan yan, hindi niya kaya. Ang inaatake ng kaaway, ngayon naiintindihan mo na, kung hindi yung mga iniibig ng Panginoon. So para masaktan niya ang Diyos, kailangan niyang sirain, sabi nga ng Bible, ang trabaho niya, the thief comes but for to steal, to kill, and to destroy.
Okay, hindi niya kayang saktan ng Diyos, kaya ang gagawin niya, He will still kill and destroy ng mga iniibig ng Panginoon para masaktan ang damdamin ng ating Panginoong Diyos. Doon pa lang sa creation, mga kapatid, no? Nung nilikha niya doon, lahat, sabi ng Bible, lahat ay pawang mabuti. Okay? Nilikha muna ng Diyos lahat ng mga pangangailangan ng mga tao, shelter, food, mga kapatid, companion, mga hayop, mga kapatid, no? At wala pang mga animal noon, mga kapatid. Mga animals pa lang. Mga animals pa lang yung kasama ni Adan, mga kapatid, ano? Wala pang animal. Okay, wala pang animal, puro animals. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, kaya mga lalaki, makinig po tayong lahat, no? Hindi ko sinasabing habulin niyo yung date ngayon na February 14. Ang utos ng Panginoong Diyos sa lalaki, hindi utos ito sa babae, Ang sinabi ng Panginoon, sinakita niya yung lalaki, itong nakita ng Diyos sa lalaki yung nag-iisa, it is not good for a man to be alone. So hindi sinabi ng Panginoon na nakakita siya ng babae, kaya kayong mga babae na single, okay lang sa inyo, ano? Hindi sinabi na it's not good for a women to be alone. Hindi. Ang sinabi lang, mga kapatid ng Panginoon, hindi mabuti sa isang lalaki na walang kasama o nag-iisa, mga kapatid. Doon na nilikha ng Panginoon, si Eva, to make the long story short, mga kapatid, naging okay na lahat. Sabi ng Bible ay okay na, nalikha na po ang lahat. Nagawa na, mga kapatid. May mga hayop, mabababang uri, mula sa maliit hanggang sa malalaki, hanggang sa pinakamataas na antas ng hayop kung hindi tayo pong mga tao, the highest form, mga kapatid. Okay, nakalinya tayo as a mammal, mga kapatid. Mga mammal po tayo because of our mammary gland, no? So, nagawa na lahat. Pagkain, doon na, shelter. Tignan niyo ang ginawa ng kaaway, mga kapatid. Okay? Kagagawa lang ng Panginoon. First 2 chapters of the Bible, walang existence ng kaaway. But in the chapter 3 of Genesis, when all were set and done, nung naayos na ng Panginoon lahat, nagawa na niya lahat, mga kapatid, ito may pumasok. Tignan ninyo pag pumasok ang kaaway, mga kapatid. Ito na, mga kapatid. He wants to damage something. Okay, tignan ninyo, Hindi niya niloko si Adan at si Eva. Tinwist niya lang yung word of God, mga kapatid. Okay? Tinwist niya lang. Nagdagdag lang siya ng 3 letters sa salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, thou shalt surely die. Pag kinain nyo yan. Yung kaaway, 3 letra lang dinagdag niya, mga kapatid. Kaya nga maging maingat tayo, okay, sa mga salita ng Diyos. Okay? At tayo rin po naman ay magpasalamat sa ating churches na dinadaluhan dahil meron pong available na salita ng Diyos, mga kapatid, na pinapagkaloob ng ating Panginoon. Kaya nga, yan yung pagkakataon natin. Okay? Tuwing dumadalo tayo sa gawain, napakahalaga din ng salita ng Panginoon. And then, worshiping the Lord, mga kapatid, at maramdaman ang kanyang presensya. Okay? So dyan, mga kapatid, makikita natin siya. Sabi ko nga kanina, okay lang kung may kaaway na walang ginagawa. Kahit mas marami pang demonyo kaysa anghel, walang problema. Kung wala sana siyang ginagawa, wala sana siyang intensyon, kung wala sana siyang damaging, mga kapatid, plans. It's okay, mga kapatid. Pwede pa natin kaibiganin siguro ang demonyo. Pero the truth of the matter, mga kapatid, is there is an enemy and there is also, mga kapatid, his damaging intentions
Not for God, but for God's plan for His creation, for the pleasure of our Lord, mga kapatid. Okay? Tingnan natin, mga kapatid, ang scheme ng kaaway dito, mga kapatid. Papasok na tayo sa number 1. At magbabasa tayo ng scripture. Dahil sabi ko nga kanina, pag hindi sasabihin ng Diyos na mayroong kaaway, hindi mo alam na may kaaway. Hindi po tayo nagmamagaling, mga kapatid, na napapag-aralan natin sa eskwelahan ang masense ang demonyo. Hindi. Hindi. Unless na hindi sabihin ng Panginoon, walang alam ang tao na may presensya ng kaaway. Let us go back, mga kapatid, kay Adan at kay Eva. Wala pa silang gabay ng Espiritu. Kaya hindi nila alam yung kumakausap sa kanila, mga kapatid. Kaya nga napakahalaga ng operation of the gift of the Holy Ghost. Okay, naalala ko yung sabi ni Paul na hindi kami nangangaral with the enticing words of man's wisdom. Okay? Kaya ako ayaw kong mangaral lang ng pangangaral. Lagi kong hinihingi sa Diyos yung pagkilos ng Panginoon dahil, mga kapatid, napakahalaga po ng pagkilos ng Panginoong Diyos. Lahat ng tao pwedeng sumigaw at magsalita ng salita ng Diyos. Kaya lahat. Pero hindi lahat, mga kapatid, mayroong pagkilos ng Panginoon. Dahil kung nasa naroon ng Panginoon, mga kapatid, meron siyang gabay, meron siyang ipapakita. Okay? We are not preaching the word with the enticing words of man's wisdom, but the demonstration of the Spirit. Okay, madali lang po, mga kapatid. Kaya ng mga unbeliever din yan, maggumamit ng mga Biblia. Pero yung pagkilos ng Panginoon, mga kapatid, hindi po pwedeng kukopyahin yan ng kahit sino, mga kapatid. Okay, so tingnan ninyo si Adan at Eva. Since they are living, mga kapatid, sa panahon ng innocence. Okay? Sila po'y nabubuhay in the dispensation of innocence. Kaya nga hindi nila alam, kinakausap na sila ng kaaway. Okay? At hindi rin nila na-sense na tinutwist na ng kaaway yung salita ng Diyos na una nilang narinig. Kaya nga sa church, mga kapatid, mag-ingat tayo. Mayroong available na Word of God na napipreach sa atin ng mga mangangaral. Pero pagdating sa labas, it can be twisted. Okay? Totoo ba na yun ang pinangaral ni Pastor? Hindi ba mali yun? Ganito kasi yun. Tapos, oo nga, no? If we cannot sense the intentions and the scheme of the enemy, hindi natin alam, kausap na pala natin siya. Mga kapatid. Kaya I think makakatulong po sa atin ito, ating pag-aaral, mga kapatid. Dahil ulitin ko, kung hindi sabihin ng Panginoon na nandyan ang demonyo, nasa iyo ang demonyo, nasa likod mo, nasa harap mo, hindi natin alam, mga kapatid. We cannot read that in the book. Kaya nga, only the Spirit can sense the Spirit, mga kapatid. Uulitin ko, si Lord lang, ang Espiritu ng Diyos, ang makakapagsabi. Okay, mga kapatid, kaya napakahalaga ng operation ng Espiritu Santo, mga kapatid, sa buhay po ng tao. Okay? So, pansinin nyo ito. Dito natin makikita. Matthew 16, verse 23. Pansinin nyo, mga kapatid, ha? In the presence of the Lord Jesus Christ and in the assembly of the disciples. O paano mo masasabi na mayroong demonyo doon, mga kapatid? O di ba, pag nag-gather nga tayo sa church, hindi natin iniisip na may demonyo eh. Di ba, hindi natin naiisip yan. Di ba? Naiisip nyo ba yon, mga kapatid? Na pag nag-gather kayo sa church, may demonyo doon. Naiisip nyo ba yon? Of course not. Of course not, mga kapatid. Ganon din dito sa sitwasyon na ito, mga kapatid. Noong magkakasama ang Panginoon at mga alagad, binibigyan niya sila ng instruction, sabi niya, ito yung time, sabi ng Panginoon, na huwag niyo munang ipagsasabi kung sino ako, ha?
Because there will come a time na ipapangaral nyo about sa akin eh. Sabi ng Panginoon. Pero this time, sabi ng Panginoon, hawag nyo muna yung pagsasabit. Nagbibigay ng instruction ng Panginoon, mga kapatid. At yung mga mangyayari. Okay? Mga mangyayari. Okay? And then, nasabi ng Panginoon na doon siya ay kukunin, sasaktan, papatayin. At alam natin yung istorya. Nagsalita si Pedro na, Lord, hindi pwedeng mangyari sa iyo yan, Panginoon. Okay? I will not allow. Parang ganun, mga kapatid, to paraphrase it. Paraphrase na walang. Para maintindihan natin, hindi ako papayag na ikaw ay hulihin, dakpin nila at patayin. Hindi mangyayari sa iyo yan, Panginoon. Tingnan ninyo, mga kapatid, kasasabi lang nga ng Panginoon na mangyayari. Okay, kaya sana, ganyan tayo, wag natin kontrahin. Kasasabi niya nga lang na huhulihin siya Dapat nakikinig tayo ng salita ng Diyos para maniwala. Hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos para kontrahin, mga kapatid, no? Dahil yan yung mga trabaho ng kaaway. No? So pumunta tayo sa presensya ng Panginoon at magtuturo siya para kontrahin, o pumunta tayo sa presensya niya para makinig at paniwalaan ang sinasabi niya. Dito pa lang makikita na ninyo Dito pa lang. Na noong sinasabi ng Panginoon na ganito ang mangyayari, ito na lumalabas na sa bibig ni Pedro, ito na, hindi mangyayari sa iyo yan, Panginoon. Okay? Ang Biblia po'y paulit-ulit na nagsasabing, it is impossible for God to lie. Sa Titus, meron din yan, mga kapatid. Hindi lang isang bersikulong nagsasabi na ang Panginoon hindi pwedeng magsinungaling. Kaya nung sinasabi ng Panginoon sa kanila, in the presence of the disciples, and more than that, in the presence of Jesus Christ, nandun si Jesus, mga kapatid. Nandun si Jesucristo. Nagtuturo ang Panginoon, sabi niya, huwag niyo munang pagsasabi na ako ang Kristo. Harating yung time, sabi niya, sa Jerusalem, ganito, takpin ako. Yan, mga kapatid. Alam naman natin yung nangyari kay Jesus Christ Tinuya pa nga siya Hindi na lang binanggit ni Lord, tinuya, sinaktan. Mga kapatid. At mamamatay, sabi ng Panginoon. Sinabi na nga ng Panginoon, tingnan ninyong lumabas sa bibig ni Pedro. Dapat ang response natin, praise the Lord sa Word of God. Yes, Lord. Amen. Pero siya hindi ganun ang sagot ni Pedro. Sabi niya, Lord, hindi mangyari sa iyo yan. Malayong mangyari sa iyo yan, Panginoon. And now, mga kapatid, sabi ko kanina, kung hindi sabihin ng Espiritu ng Panginoon, pag hindi sabihin ni Jesus na may presensya ng kaaway, wala tayong alam. Again, this was from the assembly of the disciples and with Jesus Christ. Mga kapatid, who would have known, who can tell, sino pwede magsabi na may demonyo doon, mga kapatid? Okay? So sabi dito, mga kapatid, sa Matthew 16 verse 23, ito na, sabihin ng Panginoon, but he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan, for thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Pansinin niyo maigi, mga kapatid. Kaya napakahalagang unawain ang intensyon, alamin ang schemes ng kaaway, because where, mga kapatid, kung saan natin masumpungan, makita natin ang intensyon ng kaaway at ang plano ng kaaway, nandoon ang kaaway, mga kapatid. Kasi hindi naman siya omnipresent, mga kapatid. Hindi siya presente sa lahat ng lugar. Kaya nung na-sense ng Panginoon, sabi niya, teka lang, hindi lang si Pedro itong nagsasalita. So, nakakagulat. Okay, nakakagulat.
Dahil unang-una, hindi mo aakalain na ang nagsasalita at sinasabi ni Pedro ay intensyon ng kaaway dahil napakaganda. Tingnan ninyo napakaganda ng sinabi niya para sa katauhan ni Jesucristo. Dahil sa lahat ng mabubuting gawa ni Jesucristo, oo nga naman karapat dapat siyang ingatan, alagaan, at alalayan, mga kapatid. Okay? Pakiramdam ko, mga seryoso yung mga nanonood dito. Okay? Ang ganda nung sinabi niya. Pero it doesn't mean, mga kapatid, na maganda yung sinabi niya na ayon ay ayon sa Panginoon. I remember, mga kapatid, Apostle Paul sa Book of Acts, nung sila po'y nangangaral. Naalala niyo, mga kapatid, na meron silang nadadaanan doon na babae. And every time nadadaan sila doon, mga kapatid, sinasabi ng babae, and these are the servants of the Lord. Okay? Binabanggit ng babae, ito yung mga lingkod ng Panginoon. And there's nothing wrong about it, mga kapatid. And also it is truth that Paul and his company, they were all serving the Lord. Ngunit, there is an instance nung dumaan sila, Apostle Paul, mga kapatid, one time na dumaan sila, sinabi nung babae yon. See? We need the operation of the Spirit. And then Apostle Paul sensed that, mga kapatid, it's nothing wrong about the word, mga kapatid. But behind the word. Again, let's go back to Apostle Peter. Dahil na sense ni Paul, sabi niya, may demonyo tong babae na to, lumayas ka sa kanya. See? If the Holy Spirit will never reveal to us, kahit magandang salita, nakatago doon yung intention ng Panginoon. Let's go back to Peter. There's nothing wrong about Peter's intention, mga kapatid, kung titignan natin sa makataong paraan. To spare, to prevent, mga kapatid, ang Panginoon sa kapahamakan pag pumunta siya sa Jerusalem. Pero sinabi na ng Panginoon na mangyayari. Okay? Na kahit mabuti yung sinabi ni Pedro, tingnan ninyo, mga kapatid, merong nakatago sa salita Paano natin nalaman na si Satanas pala yun? Nung sinabi lang ng Panginoon. Okay? Hindi mo mahahalata yan. Sa rinig mo, narinig mo, hindi mo mahahalata. Unless na meron kang gabay, nag-ooperate ang Espiritu ng Panginoon. Okay? Mga kapatid, kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, get thee behind me, Satan. Sa ibang translation, para mas madali nating maintindihan, mga kapatid, sabi ni Jesus, Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God. That's the intention. That's the mind of the enemy. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Okay? So, ang kaaway pala, mga kapatid, ayan, hindi siya, mga kapatid, nag-iisip patungkol sa kalooban ng Diyos, but sabi ni Jesus Christ, but an offense. Sabi ng ibang translation, hindrance. Humahadlang. Okay? That's why let us know the enemy, mga kapatid. Okay? At ang kaaway ng Panginoon, kaaway na rin natin, ng church. Dahil, sabi ko nga, it's okay to have an enemy
without intention or damaging plan, that's all right. But now we know from the beginning in the book of Genesis, with everything the Lord is, mga kapatid, doing, He wants to be there also. Naalala niyo yung buhay ni Job, mga kapatid? Nung tinawag ng Panginoon yung mga sons of God, andun din siya, nakikisama siya. At doon na nagsimula, tignan ninyo, ang magugulong buhay ni Job, mga kapatid. Kailan? Nung nagkaroon ng presensya ng kaaway sa buhay niya. Mula mismo sa bibig ng demonyo, sabi niya kay Lord, pinagpapala mo kasi si Job, tanggalin mo yung kamay mo sa kanya. Okay? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Dahil alam natin ang Panginoon ang may kontrol sa buhay natin at hindi pwedeng manghimasok ang kaaway kung hindi niya ipahintulot. Okay? At nagkakagulo-gulo lang ang buhay ng tao. Pansinin niyo yan. From the beginning, nung pumasok ang kaaway, mga kapatid. Okay? Kaya, tignan natin ito. So, ang kaisipan pala ng kaaway, ang intention ng kaaway to be a hindrance to the will of the Lord. Okay? Guluhin or stop the will of God to mankind. Dahil sabi ni Jesus Christ, pupunta siya doon para mamatay. And you know the result of the death of the Lord Jesus, mga kapatid. It gives life to us. Kaya nga pag hindi nangyari yun, wala tayong pag-asa, lalong-lalo na tayo pong mga hintil, mga kapatid. Kaya nga pala gusto ng Panginoon na mamatay siya. Kaya pala gusto niya na pumunta sa Jerusalem. And now, makinig kayo, kaya pala binara niya si Pedro. Dahil mas mahalaga sa Diyos yung kalooban niya. Okay? Na maganap, mga kapatid, as a Lamb of God to be slain, na tayo pong lahat ay makikinabang, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Okay? Na kanyang kinukontra, okay, ang kalooban ng kaaway at ginagawan niya ng paraan ang plano niyang matuloy para po sa ating kapakinabangan. O purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. So number 1, mga kapatid, para madali mong masense ang kaaway, okay, pero wag siyang hanapin natin, wag siyang hanapin. Pero kailangan alam din natin So pag na-sense natin na merong hadlang sa kalooban ng Panginoon, that's none other than the work of the enemy, mga kapatid. Okay? Tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi natin alam, ulitin ko, o hindi sasabihin ng Panginoon, wala tayong alam. Wala tayong alam. Okay? Ay salamat sa Panginoong Diyos. Kaya ako rin, nagpapasalamat ako sa Diyos. Nung una, mga kapatid, noon, parang parang failure sa aking ministry. Sabi ko, Lord, bakit? At may nakakapasok dito, Panginoon, na mayroong demonyo nang gugulo sa amin. Sa church. Okay? Tapos, may bersikulo si Lord na binigay doon sa synagogue. Mayroon doong demon possess. Mayroong demon possess doon. Sa loob ng sinagoga. Anong ibig sabihin niyan, Panginoon? Sabi niya sa akin, paano niya kayo magugulo? Kung nandiyan kayo sa loob, wala, kailangan niyang pumasok. Para guluhin kayo sa loob. Sige ka. Noon ko pa na ipangaral yan, mga kapatid. Kung naalala niyo pa, no? Yung spiritual deliverance. Naalala niyo pa, mga kapatid? Okay? Matagal na yun. Dahil gusto ko rin sanang ma-deliver yung tao. Pero wala Ayaw niyang talagang
Tinatanggihan niya, mga kapatid. Ano? Tinanggihan niya. Sayang. Okay? Nakita ko rin eh. Nung time na yon, nung naipangaral ko po yun, mga kapatid, salamat sa Diyos. Kumilos din yung Espiritu ng Panginoon sa kanya. Pero paglabas sa church, mga kapatid, ako, ayan na naman. Sumama na naman siya sa hindi niya dapat samahan. Nagkagulo-gulo na, mga kapatid. Okay? Kaya tignan natin pong maigi. Ulitin ko hindi mo na kailangang ramdaman. Dahil ang kaaway po, hindi niya naman sasabihin na nandyan siya, no? Hindi niya sasabihin. Nandito ako, may placard dyan. May placard na lumulutang, nandito ako. Hindi niya sasabihin. Actually, the Bible says, mga kapatid, the devils can transform as an angel of light. Kaya nga maraming nalukong demonyo sa mundong ito eh. Yung mga nanggagamot, sabi nila, nagpakita daw si Mama Mary. Yung mga nasa ilalim ng punong kahoy, nagpakita daw yung angel. Sabi ng angel, manggamot ka. At sila naman ay nanggagamot. Okay, mga kapatid? Because the devil will not appear na masama. Balikan natin, mga kapatid. Yung sinabi ni Pedro, wala kang mararamdaman na masama doon eh. Lord, hindi mangyari sa iyo yan na ikaw ay hulihin, kunin nila at saktan at patayin. Ayaw kong mangyari sa iyan, Panginoon. You cannot sense danger there. On that statement, mga kapatid, you cannot sense devil there unless the Spirit of God works in you. Balikan din natin sa original na pagpasok ng kasalanan sa mga tao sa panahon ni Adan at ni Eva, mga kapatid. Okay? Wala po kayong masisilip doon na masamang, mga kapatid, hindi ko, kaya naman ang mapapansin nyo, ito pala, ang kapansin-pansin ay mabuti. Kaya nga maraming nauhulog sa pita ng kaaway dahil hindi niya pinipresent kaagad yung masama. Of course, from the beginning, ang ipipresent niya, mga kapatid, ay presentable, acceptable, pleasing, mga kapatid. Ang sabi niya lang sa kanila, totoo ba na mamamatay kayo pag kinain niyo? Hindi naman kayo mamamatay. Di ba? Sarap mapakinggan yun na hindi ka mamamatay. At pag kinain nyo yan, sabi niya, mga kapatid, tingnan ninyo ayaw ipakain sa inyo yan ng Diyos kasi pag kinain nyo yan, magiging parang Diyos kayo. O susi, mga kapatid. Wala siyang sinabi na parang ang pinapalabas niya ngayon, mga kapatid, mas masama pa si Lord dahil sabi ni Lord, pag kinain nyo yan, kaya nga minsan may mga tao nasasaktan talaga sa Word of God Dahil sabi ni Lord, pag kinain mo yan, mamamatay ka. Kung gumaganang unawa mo, gusto kang iligtas ng Diyos doon. Okay? Mga kapatid, pag kinain mo yan, mamamatay ka. Kaya ibig sabihin, huwag mong kainin. Nung sinabi ng kaaway, tingnan ninyo, masarap pakinggan. Pag kinain nyo yan, hindi kayo mamamatay at magiging parang Diyos kayo. Okay, kaya tignan natin ito. Kapag ang intensyon, mga kapatid, alam nyo sa church, lahat ng makasalanan sa church ay tutulungan natin. Kaya nga may church. Okay? Ang church, hindi po yan mga perfect people sa church. I am not going to church because I want to see perfect people, mga kapatid. Okay? I'm going to the church because there is only one perfect there that will help imperfect people like you and I. And the church is still open for all sinners, mga kapatid. There's nothing wrong about them. Dahil tayo pong lahat po ay makasalanan. But the only problem is when we encounter the schemes and intentions of the devil. Yun ang kalaban natin. Okay? Ang kalaban natin. Mga kapatid, pag gustong guluhin.
Sabi ni Lord, hindrance. You are an offense to me. Okay? Ang sabi ng Panginoon you do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Anong oras na ba natin? Okay, meron pang 10 minutes. Ang gusto niya, mga kapatid, ay hindi maganap. Tandaan po natin yan, Hindi maganap ang magandang plano ng Diyos para sa atin. Kaya pag na-sense natin yan, hindi yun para sa Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, maganap yung kalooban niya. Okay, ano ba ang magandang plano ng Panginoon? Kasi sa atin, tingnan ninyo ito mga kapatid. Excuse me. 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Verse 4, who will have all men to be saved. Tingnan ninyo mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, lahat ng tao saan ay maligtas. Okay? Ang susunod mga kapatid, and to come to the knowledge of the truth. Hindi sinabing knowledge of truth, magkaiba po yun Knowledge of the truth and knowledge of truth, magkaiba yun. Okay? So dito muna tayo. Na gusto ng Panginoon tayong lahat ay maligtas. At yan ay tinuro din ni Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Okay? Medyo magkaiba lang ng pagkakasabi pero parang ganon. Pakinggan natin. 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us word. Ito mga kapatid, not willing that any should perish. So ang kalooban ng Diyos, walang mapahamak. Ang kalooban ng Diyos, lahat naway maligtas, mga kapatid. Yan ang kalooban ng Diyos. But that all should come to repentance. Yan ang kalooban ng Diyos. Lahat ng tao'y maligtas. Lahat ng tao'y hindi mapahamak. Pero yan yung hinahadlangan ng kaaway. Na hindi tayo maligtas. Na tayong lahat po ay mapahamak, mga kapatid. Kaya gagawin ng kaaway, makinig tayo mga kapatid, gagawin ng kaaway ang lahat para ang tao'y hindi makakilala sa Diyos. Gagawin niya. Pero kung sakaling ang tao'y makakilala sa Diyos, gagawin din niya ang lahat para tayo po'y mawala sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, at narito po kaming mga lingkod ng Panginoon. Amen. Dahil gagawin din natin ang lahat ng magagawa natin by the authority that the Lord has given to us, mga kapatid, upang tayo po ay manatili at ang mga maliligtas pa'y maligtas. Dahil yan ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos ang kaligtasan mo. Kalooban ng Diyos ay hindi ka mapahamak. Balikan mo yan mga kapatid. 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4 and 2 Peter chapter 3 verse 9. Ganun din yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa, mga kapatid, nakakakilala sa Panginoon. Kalooban ng Diyos sa lahat ng tao na tayo pong lahat ay maligtas. Tayong lahat ay hindi mapahamak. Yan ang magandang plano ng Diyos po sa atin. Amen. At ang pangalawa mga kapatid, yung sinabi doon na, unto the knowledge of the truth. Para magkaroon ng kaalaman patungkol, iba kasi yung katotohanan sa the truth, ang hirap sabihin sa Tagalog mga kapatid Dahil ang totoo mga kapatid, pag sinabing truth, maraming truth na wala sa Bible. Pakinggan yung maigi ito mga kapatid, baka mamaya
Hindi niyo ako maintindihan, ha? Maraming katotohanan din na wala sa Bible. Pero iba yung biblical truth, mga kapatid, okay? Totoo. Diba? Maraming totoo sa labas. Totoo na may namamatay. Totoo na may nagsusugal. Mga totoo, mga kapatid, maraming sa paligid. Pag tinanong ka nila, totoo ba na mayroong ganito kataas na building? Maraming totoo sa labas. But when we talk about the truth, mga kapatid, hindi lang po yun katotohanan na nangyayari sa paligid. Okay? Iba po yung the truth. So we need to come to the knowledge of the truth. Okay? Alam niyo ba kung sino yung the truth? Kasi sa Bible, merong truth. Word of God is truth, mga kapatid. Okay? Sanctify them through thy word. Thy word is truth. Pero pansinin nyo, iba yung truth sa the truth. Yung the truth, mga kapatid, is nandoon sa chapter 14 ng John. Sabi ni Jesus Christ, I am the way. Mga kapatid, hindi siya a truth, hindi siya truth, but the truth. Okay, so ang kalooban ng Diyos ay maligtas tayo, hindi tayo mapahamak, at magkaroon ng kaalaman sa Kanya. The truth is the Lord Jesus Christ. Tuloy natin, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kailangan may kaalaman tayo sa Kanya. Why? Because no man comes to the Father but through Jesus Christ, mga kapatid. Yan yung mga gustong hadlangan ng kaaway. Okay? Ang kaligtasan natin at ang pagkakakilanlan at kaalaman natin sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Sa palagi ko, dito na muna tayo magtatapos sa 2 Thessalonians. Okay? 2 Thessalonians chapter 2, verse 9 to 13. Okay? Pansinin po natin ito, mga kapatid. So, number 1, ang gawain ng kaaway, ang intensyon, ang scheme ng kaaway ay para hadlangan at pigilan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos sa atin, tayo po ay hindi mapahamak, tayo ay maligtas, at makilala ang Panginoon, mga kapatid. Okay, gagawa siya ng paraan lagi, mga kapatid, para makilala natin ang Panginoon, pero ang kaaway ay gumagawa din ng paraan. Okay? 2 Thessalonians chapter 2, verse 9 to 13. Pansinin natin ito. Even him whose coming is after the working of Satan. Okay? With all power and signs and lying wonders. Sabi ko nga kanina, that's what I have said a while ago, it's okay na merong kaaway. That's okay kung merong kaaway without damaging intentions, without power, it's okay. Kahit tumira pa yung kaaway sa bahay natin, kung wala siyang iniisip na masama, kahit pakainin mo pa, diyan ka lang. Hindi, pero tayo, mga kapatid, we rebuke Satan, we want to destroy the kingdom of Satan, mga kapatid, we always plead the blood of Jesus, we lose the authority of the Lord, the kingdom of God to reign in us, dahil we don't want to have a place for Him. Because wala na siyang ibang gagawin kung hindi masama, mga kapatid. Okay, dahil siya po yung makapangyarihan pa. Mga kapatid. Ulitin ko, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. So may pananalita talaga Okay? Verse 10, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not, ito, pansinin niyo ito
the love of the truth. Hindi po sinabi dito na they don't receive the truth. Lahat nga sa paligid natin may truth, mga kapatid eh. Ulitin ko ha. There is difference, a huge difference between truth and the truth. Sa paligid natin, maraming katotohanan. Okay? Pero ito mga kapatid, tinanggihan ng mga tao, they receive not the love of the truth. Hindi sinasabing hindi sila tumatanggap ng katotohanan. Ang sinasabi dito, hindi nila tinanggap, mga kapatid, ang pag-ibig ng the truth. That is Jesus Christ. Okay? I am the way, the truth. Okay? That they might be saved. Ulitin ko, ang intensyon ng Panginoon naman, ang kalooban ng Diyos sana'y ikaliligtas ng mga tao. Pero nga, may pagkilos ang kaaway, sabi dito sa Thessalonians, para hindi tanggapin ng mga tao ang pag-ibig niya. The love of the truth, mga kapatid. Hindi love of truth. Magkaiba po yun, mga kapatid, ha? Unawain yan, basahin yung maigi. And for this cause, God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Kaya pag tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon, kagaya ni Pedro, na imbis sumang-ayon siya kay Jesus Christ, pupunta ka pala sa Jerusalem, Lord, at huhulihin ka doon, sasaktan at papatayin. Wala kaming magawa, Panginoon. All we can say is, Amen. Pero iba yung lumabas sa bibig ni Pedro, mga kapatid. Hindi mangyari sa iyan, Panginoon. Malayong mangyari sa iyan, Panginoon. Hindi, pag nakinig tayo ng Word of God, mga kapatid, what we need is a affirmative, positive response to the Lord, mga kapatid. Okay? To His Word. Dahil pag hindi, mga kapatid, tingnan niyo ito, and for this cause, God shall send them strong delusions, that they should believe a lie. Ito yung nakakatakot, mga kapatid. Ang pinaniniwalaan na nila yung kasinungalingan. Okay? That they all might be damned who believe not the truth. Sila'y maparusahan. Ulitin ko ang kalooban sana ng Panginoon ay ikaliligtas. So, tumutugma po itong 2 Thessalonians chapter 2, verse 9 to 13, doon sa binasa natin kaninang 1 Timothy chapter 2, mga kapatid, verse 3 to 4. Okay, ngayon, nangyayari na, sabi niya. Dadalhin na sila ng Panginoon. Kakatakot yun, mga kapatid, no? Naniniwala ka na sa kasinungalingan. Ako, delikado po yun, nakakatakot. Kaya nga, nawa maging available ang puso't isipan natin, mga kapatid, sa katotohanan ng Panginoon. Okay? Dahil pag tinanggihan natin ang katotohanan, ang Panginoon ng katotohanan, nakakatakot. Alam niyo yan, mga kapatid, dito sa Santa Cruz. Alam niyo yan. Wala na. Pastor, mga kapatid. Hindi na. Sarili ng interpretasyon sa Biblia. Ano nang nangyari ngayon? Wala na, mga kapatid. Ang gugulo na lang. Tuloy natin, mga kapatid. That they all might be damned. Pahamak, mga kapatid, who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. But we are bound, mga kapatid, salamat sa Panginoon, verse 13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Salamat sa Panginoon, sa church. Mga kapatid, ayan, natuturuan tayo. Amen. Ng katotohanan, nakakapag-aral tayo ng salita ng Panginoon.
Nakikilala natin lalo ang Panginoon. At sa gabing ito, mga kapatid, nakikita din natin ang atake, ang pagkilos, ang intensyon, at ang mga kapatid, schemes o mga plano ng kaaway. So alamin natin ang kaaway, mga kapatid. Okay? Hindi natin kaaway ang kapwa natin. Sa church, hindi yun. Sabi ng Bible, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. But how can we sense that enemy? Mga kapatid, now it's easy. We can sense the enemy if we sense his intentions and his schemes. And one of them, mga kapatid, isa sa mga plano ng kaaway ay napag-aralan natin ngayong gabi. He is a hindrance to the will of God. He wants to stop ang napakagandang plano ng Panginoon na wala sanang taong mapahamak. Mga kapatid, lahat ng tao'y maligtas at ang lahat ng tao'y magkaroon ng kaalaman sa Panginoon. Diyan tayo mag-stick, mga kapatid. Kaya mahalin natin ang Panginoon lalo. Ang plano niya sa atin ay hindi mapahamak. Ang plano niya sa atin ay maligtas. Ang plano niya sa atin ay makilala pa siya ng lubusan. Nakabaligtaran naman ang atake ng kaaway. Papasok siya ng may kapangyarihan, sabi ng Thessalonians, mga kapatid, mga signs and lying wonders. At pangdaraya, mga kapatid, upang hindi natin tanggapin ang pag-ibig ng Panginoon at ang katotohanan, mga kapatid niya, upang hindi maligtas. At dahil magagalit ang Panginoon, pag hindi siya tinanggap, mga kapatid, doon na mapapahamak ang tao. At yun naman yung kagalakan ng kaaway. Amen. Kaya nga po kami naririto. Tayo, mga kapatid, I challenge you, mga leaders ng church natin, tulungan natin, alalayan natin ang mga kapatiran. At lead them to the truth, mga kapatid. And also help others. Tulungan natin ang mga tao na makakilala pa sa Panginoon. Amen. Let us welcome them to the church. Na kung paano natin naramdaman ang pagliligtas ng Panginoon, gabay ng Panginoon, ang kabutihan ng Diyos at nang makilala pa natin ang Panginoon, let us give them also a chance na ma-experience yung na-experience natin, mga kapatid. Okay? Pero, mga kapatid, along with that, sa ating paglilingkod sa Panginoon, na manatili sa Kanya, kailangan aware din tayo na mayroong pong atake ang kaaway. Okay? Let us know the enemy. Okay? And that would be easy if we sense his intentions and schemes. Madali natin siyang matrack, mga kapatid. Okay? At doon pa lang tayo sa number 1, no? Ang isang plano niya ay pigilan ang kalooban ng Diyos. Pag na-sense namin yan, mga pastor, okay, pag na-sense nyo rin mga leader, mga kapatid, gumagawa na kami ng paraan. Stop it. Okay? Dahil damaging po yun, mga kapatid. Damaging. So bilang lingkod ng Panginoon, at palaging humihingi sa araw-araw ng aking buhay ng gabay ng Espiritu ng Panginoon. Okay? Mapagmatsyag tayo, mga kapatid. Okay? Dahil hindi po tumitigil ang kaaway. Pero salamat sa Diyos. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon, mga kapatid, at gagawin din natin ang magagawa natin para hindi maghari ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, sa gabing ito. Amen. Nawa ay may napulot tayo. At kung meron man, mga kapatid, samahan niyo ako na ibalik lamang sa Diyos ang lahat ng papuri at pagsamba, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. So sa gabing ito, mga kapatid, sa ating pagtatapos,
Amen, tayo po ay dumulog sa Panginoon ng may pananalangin, pagpapasalamat, hiling, mga kapatid, na tayo ay tulungan ng Panginoon. Dahil ayaw nating mawala sa gawain, mga kapatid. Napakagandang maglingkod sa Panginoon. Itong pinakamagandang buhay, mga kapatid. Amen. Ang buhay na malaya. Noon ay bihag tayo ng kaaway, ngayon ay pinalaya tayo ng Diyos. Amen. Noon hindi tayo makalapit sa Diyos, ngayon ay malaya tayo na mabasa, malaman ang kaisipan ng Panginoon, makita ang kalooban ng Diyos, at maramdaman ang presensya ng Panginoon, mga kapatid. Kaya let us pray, mga kapatid, sa gabing ito. Oh, hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Amang Banal. Maraming salamat po. Lord God, sa kabutihan mo, salamat sa gabing ito, Panginoong Diyos, na naging makabuluhan. Salamat sa mga salita mo na aming nabasa at napakinggan. Salamat, Panginoong Diyos, sa kalooban mo sa amin, Lord God, na kami po ay mailayo sa kapahamakan at maligtas kami at makilala ka ng lubusan. Maraming salamat po, Panginoon. Ay Lord, dalangin namin, O Diyos, na naway makita namin lahat yan lagi na upang manatili kami sa iyo na maglilingkod. At dalangin din namin, O Diyos, na makita yan ng mga tao, Panginoon, sa aming paligid, sa bayan na ito ng Santa Cruz, Panginoon, sa Brunei at sa mga kapatid namin kung nasan man sila dako, Lord. I pray, Lord Jesus Christ, na hindi pa nakaranas ng kaligtasan at hindi pa tumanggap ng hakbang nito, Lord God, di ka pa nakikilala ng lubusan o nag-iisang Panginoon. Gaya ng na-experience namin, Lord, I pray, Lord. We pray, Lord God, na sila po'y dumanas din nawa nito. Kagalakan namin, Panginoong Diyos, na ma-preserve po ang iyong church. Kagalakan namin, Lord, na marami ka pang iligtas, Panginoon, sapagkat yan po ang iyong dakilang kalooban, Panginoon. Kagalakan namin, Panginoon, ang mabawasan ang mga patungo sa kapahamakan, Lord. Hallelujah. Kagalakan namin, Panginoong Diyos, ang pagkilos mo sa buhay nila na makasama namin sila, nasasamba sa iyo, Panginoon, at maglilingkod. Lord, sa gabing ito, Panginoon, patuloy mo kaming tulungan at pangunahan. Dalahin ko po ang gabay ng iyong banal na Espiritu at ng iyong mga salita na aming napapag-aralang patuloy, O Diyos. Na Lord God, ilayo mo po kami, Panginoon, lahat. Panginoon, I pray, ilayo mo po ang bawat isa sa gawa ng kaaway, Panginoon. Ilayo mo po kaming lahat, O Diyos. I pray, O God, tulungan mo kami. At tulungan mo kaming masense, Panginoon, ang intensyon, Panginoon, and any schemes of the enemy, Lord God, upang kami po ay lalayo, Panginoon. Hallelujah. At makaiwas sa anong pamanglalang ng kaaway. Kaya Lord, I pray, Lord God, preserve mo po ang bawat isa, I pray, Lord. Sino man sila, sino man kami, Panginoon, na mag-aaral, nakikinig ng pagtuturong ito, Lord. I-preserve mo po ang buhay nila, O Diyos, na manatili sila sa kalooban mo. Tulungan mo po sila, Panginoon. I pray in the name of Jesus. Hallelujah. Mapalaya ang bawat isa. Sa anumang lalang ng kaaway kung hindi, Panginoon, ikaw lamang po ang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Bless your people, Lord. Bless your church, O God. And that would be a great blessing, Lord God, sa aming buhay na hindi po nakakakilos, Panginoon, ang anumang lalang ng kaaway sa buhay namin. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Amang Banal. At tulungan mo pong bawat isa sa amin, Lord, sa aming mga kahilingan, sa aming mga pangailangan, Lord, I pray to your name, Jesus Christ. Iunat mo pong yung mapagpalang kamay. O Diyos, na nakakalam ng aming mga pangailangan, bindisyonan mo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain mong buhay nila, Lord. Hallelujah. Patuloy pa silang maging pagpapalat bindisyon din sa iyong gawain. Salamat sa gabing ito, Lord, at dalangin namin at hiling sa oras na ito, Panginoon. Ang gawain sa Manabu, Panginoon, sa Abra, Lord. Patuloy mo po silang pagpalain doon. Gabayan at pangunahan. Dalangin namin ang iyong lingkod doon, Lord, si Pastor Santiago Licab.
Alawin mo po siya, Panginoong Diyos. Lord God, tulungan mo po silang kanyang mga mahal sa buhay. Lord God, lahat ng nagmamahal kay Sister Mercedes, Lord. Alawin mo po sila, Panginoong Diyos. Lord God, bigyan mo sila ng kalakasan. Ipadama mo nawa ang iyong banal na Espiritu, ang comfort mo, Panginoon. I-provide mo nawa ang mga pangangailangan nila, dakilang Diyos. Lord God, at maghari ang dakilang kalooban mo sa buhay nila. Dahil gaya ng sinasabi mo, ang mga salita mo na aming pinaniniwalaan, all things work out together, Lord. Everything for the good of your people, Lord Jesus Christ. Kaya umaasa kami na sa kanilang bighati, Lord, dalangin namin, Lord, ang magandang bagay na mangyayari sa buhay nila. Ang dakilang kalooban mo na, O Diyos. Lord God, tulungan mo po sila, Panginoon, sa oras na ito. Lord God, lagi nawa, Panginoon, na samahan mo ang gawain sa lugar ng Manabo. Lord, maraming salamat sa pagkakataon, Panginoong Diyos, na mag-aral ng salita mo sa oras na ito. We thank you, Lord, for the victory, Lord. We praise you, Lord Jesus Christ, for giving us knowledge and understanding, most especially the guidance of the Holy Spirit. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord, for the answered prayer. Thank you, Lord, for everything. We give you glory, we give you praise. We honor you, Lord. We ask all these things in the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Praise God, mga kapatid. Glory to God. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Amen. Narinig ko yung balita, wala pa pala, hindi pa clear ang virus. So, mag-ingat po tayo upang ingatan pa tayo lalo ng Panginoon. At magkita-kita pa tayo physically sa mga gawain, mga kapatid. Amen. Sa kapurihan ng Panginoon. Sumating lahat ang bendisyon ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sumaating lahat ang biyaya ng Panginoong Jesucristo. All glory, honor, and praise. Hallelujah sa ating Panginoong Jesucristo. God bless you all, mga kapatid. Praise the name